Tinitingnan mo ba ang iyong bakuran ngayong taglamig at iniisip mong payapa at tahimik na ang lahat? Sigurado ka bang naubos na ng matinding lamig ang lahat ng kalaban ng iyong magiging ani? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa mismong oras na ito, sa ilalim lang ng iyong mga paa, mayroong nangyayaring nakakatakot. Sa lalim lang na 20 sentimetro, nag-uumapaw ang buhay. Diyan natutulog ang milyon-milyong gutom na bibig na magigising bago ka pa makabili ng binhi. Ito ay isang nakatagong banta na hindi natin maaaring balewalain. Ngayon, hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa mga peste. Ideklara natin ang giyera sa kanila. Matututunan mo ang sikretong paraan kung paano tuluyang mawala ang mga peste na nag-o-overwinter sa lupa. Kahit pa ituring mo ang sarili mo na isang tamad na hardinero. Handa ka na bang malaman ang katotohanan na tiyak na magpapakilabot sa iyo? Sige, simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, alamin muna natin kung sino ang kalaban natin at bakit kakampi nila ang kalikasan. Marami ang nag-iisip na ang taglamig ay parang soil sterilizer. Akala nila dahil sa lamig, namatay na ang lahat ng uod at larvae. Delikado itong maling paniniwala. Ang lupa ay isang perpektong thermos. Ang manipis na talsa ng niebe na mga 30 sentimetro lang ay parang isang makapal na kumot. Kahit na napakalamig sa labas, ang temperatura sa ilalim ng taniman ay maaaring hindi bumaba sa 0 degrees. Ang mga peste, sila ang mga master ng kaligtasan. Biniyayaan sila ng ebolusyon ng mekanismo ng anabiosis. Ito ay estado ng malalim na tulog kung saan ang lahat ng proseso sa kanilang katawan ay bumabagal, halos huminto. Higit pa rito, ang kanilang katawan ay gumagawa ng natural na anti-freeze. Oo, tama ang narinig mo. Ang glycerin at asukal sa kanilang dugo ay pumipigil sa kanila na maging yelo. Naghihintay lang sila. Naghihintay sa unang init para simulan ang kanilang piging. At ang mga bida sa our underground thriller na ito ay pamilyar na sa iyo. Ang wireworm, ang Colorado beetle, ang mole cricket o madvedka at ang mga uod ng my beetle. Ngayon, aalamin natin kung ano ang kanilang mga kahinaan. Magsimula tayo sa pinaka-traitor na kalaban, isang peste na madalas binabaliwala o hindi masyadong binibigyan ng pansin. Ito ang tinatawag na wireworm, ang uod ng click beetle. Bakit ba siya delikado? Dahil nabubuhay siya sa lupa ng hanggang 5 taon. Isipin niyo yun. 5 taon siyang kumakain at sumisira sa mga pananim ninyong lamang ugat. Palipat-lipat sa ilalim ng bawat tanim na patatas. Matigas siya, parang kawad mismo. Imposibleng durugin mo lang ng mga daliri mo. Kapag lumalamig ang panahon o kapag kailangan niyang magtago, umaabot siya sa lalim na 60 sentimetro. Doon, mainit at komportable siya. Pero may kahinaan din siya. Tamad siya. Ayaw niyang gumalaw kung ang pagkain naman ay kusang lalapit sa kanya. Magagamit natin ito laban sa kanya. Ang pagkakamali ng marami ay ang pag-asa na ang kemikal na lang ang solusyon pagdating ng tagtanim, pero mahirap abutin ang wireworm gamit ang kemikal dahil napakalalim niya. Kailangan nating maging mas matalino. Kailangan nating gumawa ng sitwasyon na hindi niya kayang panahanan o akitin siya palabas, papunta sa isang patibong. Ngayon, dumako naman tayo sa tinatawag nating kamukha mo. Ito, yung talagang halimaw sa ilalim ng lupa. Sobrang bilis nitong gumawa ng mga tunnel. Mas mabilis pa yan kumpara sa paghukay mo gamit ang pala. Pagdating ng taglamig, lalalim pa sila. Minsan umaabot ng 1 o 2 metro, lalo na kung matatagpuan nila ang tambak ng compost. Para sa kanila,
Ang mainit na tambak ng dumi ng hayop or compost ay parang isang five-star hotel na may floor heating. At diyan na pumapasok ang unang malaking pagkakamali ng ating mga hardinero. Kapag hinahayaan mo lang ang mga tambak ng abono sa bakuran mo nang walang bantay sa taglamig, parang ikaw na mismo ang gumagawa ng incubator o itlugan para sa mga kamukha mo. Sa tagsibol, ikakalat mo pa ang abonong yan sa buong garden at ikaw na mismo ang magkakalat ng peste sa lahat ng pananim mo. Kaya kung mayroon kang nakatambak na abono, kailangan mo yang baliktarin o haluin pagdating ng unang lamig. Sirain mo ang komportable nilang bahay at ang lamig na ang bahala sa kanila. Pero paano na ang mga Colorado potato beetle? Buong tag-init, pinipitas mo sila at nilalagay sa garapon na may gaas. Pero bakit parang pabalik-balik pa rin sila? Simple lang ang sagot. Ang mga adult na salagubang ay nagpapalipas ng taglamig sa lupa. Lumulubog sila ng 20 or minsan aabot pa ng 50 sentimetro. Madali nilang kinakaya ang lamig. Ang mas nakakainis, kaya nilang manatili sa ilalim ng lupa, hindi lang isang taglamig, kundi 2 o 3 pa, at nag-i-superpose. Akala mo nagtagumpay ka na dahil hindi ka nagtanim ng patatas sa loob ng 1 taon, pero tulog lang sila at naghihintay. Paano mo sila mahuhukay? Dito pumapasok ang prinsipyo ng paggulo sa kanilang pamamahinga. Pero huwag mo munang biglang sunggaban ng pala. Kailangan nating lapitan ng problemang ito ng may estratehiya. Mahalagang tandaan na ang mechanical na paraan o ang paggulo sa natutulog na kalaban ay isa sa pinaka-epektibo at eco-friendly na solusyon. Basta't ginawa sa tamang panahon. Isa pa sa mga sikretong kalaban natin ay ang grub o ang uod ng salagubang. Matataba, mapuputi at nakabaluktot na parang letrang C ang mga uod na ito. Sobrang paborito nila ang mga ugat ng strawberry, raspberry at ng mga batang puno. Isang uod lang ay kayang sirain ang ugat ng 2 taong gulang na punla sa loob lang ng 1 araw. Nagpapalipas din sila ng taglamig ng malalim sa lupa. Pero pagdating ng tagsibol, akyat sila sa ibabaw para magpainit at kumain. At sa mismong paglipat na ito, sila ang pinakamahina at pinakamadaling talunin. Kung maghuhukay ka sa huling bahagi ng taglagas, bago pa man dumating ang matinding lamig, ilalabas mo sila sa ibabaw. Kapag na-expose sila sa lamig nang walang proteksyon ng lupa, halos mamatay sila kaagad. Ang tawag dito ay pamamaraan ng pagpapalamig. Simple lang, libre, at garantisadong epektibo. Sige, dumako na tayo sa mga konkretong aksyon. Paraan numero 1, ang malalim na pagbubungkal. Alam ko uso ngayon ang natural farming o yung prinsipyo ng wag nang magbungkal. Pero kung talagang infested na ang lupa ninyo, minsan kailangan nating labagin ang mga patakaran. Ang tinutukoy ko dito ay ang pagbubungkal kung saan binabaligtad ang lupa, lalo na tuwing magtatapos ang taon. Hindi ang layunin na palambutin lang ang lupa. Ang punto, kailangan nating baligtarin ang buong suson ng lupa. Aalisin natin ang pinakababang layer at iaangat sa ibabaw. Ang mga peste na komportable nang nakatago sa lalim na 20 sentimetro, biglang mapupunta sa ibabaw. Wasak na ang kanilang taguan. Ang init ng araw, hangin, at mga ibon na lang ang tatapos sa trabaho. Ito ay shock therapy sa lupa. Pero minsan, ito lang ang tanging paraan para mapababa ang bilang ng hukbo ng ating mga kaaway. Pero paano kung ayaw mo nang maghukay dahil tinatamad ka o hindi na talaga kaya ng katawan? O isa ka bang matibay na taga-suporta ng organic farming? May solusyon din ako para sa inyo. Ito ang ikalawang paraan, ang tinatawag nating biological weapon. Heto,
Ipakilala ko sa inyo ang Metarhizium na amag. Ito ang bangungot ng bawat peste. Kapag dumapo ang spores ng amag na ito sa peste, tutubo ito sa loob ng katawan nito at literal na sisipsipin ang buhay ng insekto hanggang sa maging parang isang mami ang insekto. Nakakatakot pakinggan, no? Pero sa totoo lang, ito ang ating kaligtasan. Ang Metarhizium ay ligtas sa tao, sa mga bulate at sa bubuyog. Ang mga peste lang talaga ang tinatarget nito. Pwede ninyong ihalo ang mga produktong may Metarhizium sa lupa, lalo na tuwing taglagas o tagsibol. Ang fungus na ito ay kakalat sa lupa at kusanang maghahanap ng mga biktima. Parang naglagay ka ng minefield na mismo ang naghahanap ng kanilang puntirya. Bukod sa Metarhizium, may isa pa tayong matinding mandirigma sa di nakikitang labanan, ang mga nematodes. Huwag po kayong matakot. Mayroon talagang masasamang nematodes na kumakain ng halaman, pero mayroon ding mga predator or carnivore na sobrang helpful. Sila ang nangangaso ng mga uod at larva. Ang mga entomopathogenic nematodes, EPN, ay pumapasok sa loob ng uod ng wireworm or grub at naglalabas ng special bacteria. Ang bakterya na ito ang pumapatay sa peste sa loob lang ng ilang araw. Isa itong high precision na sandata. Ang kailangan mo lang gawin ay diligan ang iyong taniman gamit ang solusyon na may nematodes. Pagkatapos, sila na ang bahala. Lalabas sila sa lupa para manghuli. Kaya nilang magtrabaho kahit na malamig ang panahon, basta hindi pa tuluyang nagyayelo ang lupa. Kaya ito ang perpektong solusyon para sa mga tamad. Diniligan mo at nakalimutan mo na. Pero ang iyong hukbo sa ilalim ng lupa ay patuloy na nagtatrabaho para sa iyo. Paraan numero 3, mga halamang panglinis. Alam nyo bang may mga halaman na parang laso na gas para sa mga peste? Halimbawa, ang mustasa. Ang pagtatanim ng puting mustasa, white mustard, bilang green manure ay isang klasiko at garantisadong paraan. Ayaw ng wireworm sa mga inilalabas ng ugat ng mustasa. Kaya't aalis sila at lilipat sa ibang lugar. Pero may sikreto dito. Hindi sapat ang basta itanim lang at iwanan. Lalong lalakas ang epekto kung ibabaon mo sa lupa ang berdeng bahagi ng mustasa. Kapag nabulok ito, naglalabas ito ng essential oils na nagdi-disinfect o naglilinis sa lupa. Ito ang tinatawag na biofumigation. Sabay mo nang inaabono ang lupa at nilalason ang iyong mga kalaban. Dalawang benepisyo sa maliit na gastos at heto pa ang isa pang nakaka-interest na cover crop ties or abono berde, ang lupin. Ang ugat ng lupin ay mayroong tinatawag na alkaloid na lupinin. Ito ay direktang lason sa Colorado beetle at sa mga uod nito. Kapag kumain ng salagubang ng dahon nito o nginuya ng uod ang ugat, mamamatay sila. Dagdag pa riyan, napakaganda ng lupin pagpaluwag ng lupa gamit ang matitibay nitong ugat. At syempre, pinapayaman din nito ang lupa ng nitrogen. Kaya ito ang perpektong alternatibo para sa taniman ng patatas. Ang gawin niyo, magpalit-palit kayo ng tanim, patatas, tapos lupin. Sa ganitong paraan, aalis na lang ang salagubang sa inyong lugar dahil wala na siyang makakain kundi purong lason. Ito ay isang estratehiya para sa pangmatagalan. Pero sigurado at matatag ang magiging resulta nito. Pag-usapan natin ang isang epektibong paraan ng panghuli, ito ay para sa mga gustong maging hands-on sa pag-aalis ng peste. Kapag taglagas na at tapos na ang anihan, naghahanap pa rin ng pagkain ng mga peste para makapag-imbak ng lakas bago dumating ang taglamig. Maaari nating gamitin ito bilang pagkakataon. Maghahanda tayo ng isang espesyal na pain. Kumuha lang ng patatas, hiwain sa dalawa, at tusukin ng patpat. Ilibing ang mga ito mga 10 sentimetro, 2 din tinameter ang lalim sa
iba't ibang sulok ng inyong halamanan. Ang patpat ang magsisilbing marka. Pagkatapos ng 2 araw, hukayin na ito. Magugulat kayo kung gaano karaming wireworms o uod ang nagtipon sa handaang ito. Kolektahin silang lahat at sunugin. Oo, medyo kailangan itong pagtiyagaan. Pero sa paraang ito, mismong ikaw ang umaalis ng daan-daang peste na magpaparami lang sa pagdating ng tagsibol. At ngayon, usapang kalinisan naman tayo. Ito ang ika-4 na paraan, ang sanitary cleanup. Marami ang nagiiwan ng mga tira-tirang halaman, bulok na bunga at tumpok-tumpok na dahon sa kanilang halamanan hanggang sa sumapit ang spring o tagsibol. Ang akala nila kapag nabulok ito, magiging pataba. Pero para sa mga peste, hindi ito pataba. Ito ang kanilang mainit at komportabling tirahan para sa taglamig. Ang mga aphids or kulisap ay nangingitlog sa mga damo. Ang mga slugs naman ay nagbabagong taon sa ilalim ng mga tumpok ng pinutol na halaman. Nagtatago rin ang mga spider mites sa mga tuyong dahon. Kapag inalis natin lahat ng kalat at tira-tirang halaman sa bakuran, wala silang matutuluyan. Ang lupang walang anumang takip ay mas mabilis at mas malalim lumamig. At iyan talaga ang gusto natin. I-compost lahat ng ito. Pero gawin lang yan kung sigurado kang tama at mainit ang pagproseso ng iyong compost. Kung nag-aalinlangan kayo, mas mabuting sunugin na lang ang mga ito o kaya naman ay itapon. Pag-usapan natin ang pagpapababa ng acidity ng lupa. Ang maraming peste, lalo na ang mga uod sa lupa, ay talagang gustong-gusto ang maasim na lupa. Para sa kanila, ito na ang kanilang resort or bakasyunan. Kung may tumutubo sa inyong lupa na lumot o iba pang damong indikasyon ng asido, ito ay isang malaking babala. Maasim ang inyong lupa. Sa paglalagay ng apog, dolomite powder, or simpleng abo, binabago mo ang kanilang kaligiran. Ginagawa mong neutral ang lupa. At doon, hindi na komportable ang mga uod. Titigil sila sa pagdami at unti-unti silang aalis. Isa itong pangmatagalang estratehiya. Ang paglalagay ng pambawas asido bago bungkalin ng lupa ay isang malaking dagok sa pagdami ng mga peste. Hindi mo sila pinapatay agad-agad. Ginagawa mo lang na maging miserable at hindi katanggap-tanggap ang kanilang buhay doon. May isa pa tayong matalinong paraan, ang tinatawag na pang-akit o trap crops tuwing tagsibol. Pagkaalis ng yelo, mga 2 linggo bago itanim ang pangunahing patatas, magtanim muna ng ilang lumang binhi o maghasik ng oats. Ang mga peste na nagutom ng matindi sa buong taglamig ay rurugasin agad ang mga unang dahon na tumubo. Magtitipon sila diyan na parang nasa isang restaurant at doon mo huhukayin ang mga paing iyon kasama na ang lupa at ang mga pesteng kumakain. Winawasak mo sila at saka mo palang itatanim ang iyong pangunahing ani. Sa pamamaraang ito, nalilinis mo ang bukid mula sa mga pinakaaktibong peste na naunang nagising. Huwag na huwag mong kalilimutan ang mga natural nating kaagapay, ang mga ibon. Sa mga panahong nagkakaubusan ng pagkain, talagang naghahanap sila ng makakain. Ang mga maya, uwak, at iba pang maliliit na ibon, lahat sila ay pwedeng maging kaalyado mo. Kapag nagbungkal ka ng lupa, para ka na ring naghanda ng napakabonggang salusalo para sa kanila. Hikayatin mo ang mga ibon na pumunta sa lote mo sa pamamagitan ng paglalagay ng mga feeder. Magbitin ka rin ng taba. Siguraduhin lang na wala itong asin. Dahil sa pagkain, masasanay ang mga ibon na dumalaw sa iyo. Bilang ganti, sisipatin nila ang bawat sulok ng puno at lupa para hanapin ang mga nagtatagong uod at itlog ng insekto. Isang ibon pa lang, libu-libong itlog ng peste na ang kayang sirain sa loob ng ilang buwan. Ito ay libreng serbisyo na nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Huwag mong balewalain
ang yamang ito tungkol naman sa paggamit ng chemical. Hindi ako pabor sa pagbuhos ng lason kung saan-saan, pero may mga sitwasyon talagang hindi na maagapan sa sobrang dami ng peste. Kritikal na ito. Kaya sa panahon ng taglagas, pagkatapos ng anihan, maaari nating gamitin ang insecticide na may sangkap na diazinon para ipang-spray sa lupa. Ito ang tinatawag nating heavy artillery o matinding solusyon. Ang mga chemical na ito ay direktang inihahalo sa lupa at gumagana sa pamamagitan ng contact. Sinumang insekto ang dumikit o humawak sa butil ay mamamatay. Pero tandaan, pinapatay rin nito ang mga kapaki-pakinabang na insekto, pati na ang mga bulati o earthworm. Ang lupa ay parang nagiging patay o walang buhay sa loob ng ilang panahon. Gamitin lamang ang paraang ito ng lokal, doon lang sa matindi ang pagdami ng peste at kung talagang wala ng epekto ang natural at agrikultural na pamamaraan. Isang mahalagang punto tungkol sa pagpapalit tanim. Kapag nagtatanim ka ng patatas sa iisang lugar sa loob ng 10 taon, para ka na ring gumawa ng paraiso para sa mga peste tulad ng Colorado potato beetle at wireworm. Alam nilang laging nandyan ang pagkain, kaya hindi na sila kailangang gumapang pa kung saan-saan. Putulin mo na ang siklong iyan. Magpalit-palit ka ng mga pananim. Pagkatapos ng mga gulay na kabilang sa Solanaceae, tulad ng kamatis o talong, magtanim ka ng mga legumbre, kalabasa o mga krusipera. Sa pagising ng peste, tuwing tagsibol, aahon sila mula sa lupa, pero wala na ang paborito nilang patatas. Ang makikita niya ay bawang na kinamumuhian niya. Mapipilitan siyang lumikas at marami sa kanila ang mamamatay sa daan. Ang pagpapalit tanim ay hindi lang simpleng batas na nababasa sa aklat. Ito ay isang mabisang paraan para patayin sa gutom ang iyong kaaway. Ano ang gagawin sa greenhouse? Sa loob ng closed environment, nagpapalipas ng taglamig ang mga spider mite at whitefly. Nagtatago sila sa mga siwang ng balangkas o kaya naman sa itaas na bahagi ng lupa. Madalas, mas mainit sa loob ng greenhouse tuwing taglamig kaysa sa labas at wala ring snow. Dahil dito, nagiging malaking pagkakamali ang hindi pagtatambak ng snow sa loob ng greenhouse. Kapag walang snow, ang lupa ay natutuyo at naninigas sa lamig. Dahil dito, namamatay ang mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo, subalit nakakaligtas naman ang mga peste na nagtatago sa mga siwang. Paano ito lalabanan? Linisin ang greenhouse gamit ang disinfectant. Gumamit din ng sulfur fumigator, pero mag-ingat sa mga metal na bahagi ng istruktura. At ang pinakaimportante, kailangan mong alisin ang ibabaw na lupa, mga 5 hanggang 7 sentimetro, kung saan nagkukubli ang karamihan sa mga peste. Palitan ito ng sariwa at malinis na lupa o organikong pataba. Ang paraan gamit ang kumukulong tubig. Ito ay isang sinaunang paraan or masasabi nating gawin ng mga matatanda na talagang mapagkakatiwalaan, lalo na kung maliit lang ang inyong taniman. Sa tamang oras, kapag medyo tuyo na ang lupa, buhusan ninyo ng nagbabagang tubig ang inyong kamang taniman. Sa ganitong paraan, namamatay ang mga peste tulad ng itlog ng suso, mga uod, at pati na rin ang pinagmumula ng sakit. Natural, hindi kakayanin na gawin ito sa 1 ektarya ng patatas, pero perpekto ito para sa maliit na kama na pagtataniman ng labanos o berdeng gulay. Para mas epektibo ang proseso, balutan ng plastic cover ang kamang binuhusan para makulong ang singaw sa loob. Ito ang tinatawag na mini pasteurization ng lupa. At higit sa lahat, 100% itong ligtas at eco-friendly. May isa pa tayong pag-uusapan, ang marigold at calendula.
Huwag na huwag ninyo itong itatapon pagdating ng taglagas. Durugin o hiwain ng maliliit ang mga tangkay at bulaklak at ibaon sa lupa kapag nagbubungkal. Ang mga bulaklak na ito ay may sangkap na nagtataboy sa mga peste tulad ng nematode at mole cricket. Ang amoy ng marigold kapag nasa lupa ay nakakagulo sa mga peste. Ito ay isang natural at halaman-based na pangtaboy. Kung mas marami kang ibabaon na ganitong klase ng organic residue, mas magiging malinis at ligtas ang iyong lupa. Isa itong magandang halimbawa ng zero waste gardening sa ating bakuran. At ang panghuli, ang kailangan ang komprehensibong estratehiya or integrated approach. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa iisang paraan dahil ang mga peste ay tuso at matitibay. Ang pinakamabisang estratehiya ay ang kombinasyon ng mga pamamaraan. Pagdating ng taglagas, gawin ang masusing paglilinis at malalim na paghuhukay ng lupa. Maglagay din ng pampaneutralize ng lupa or pampaalis asim. Pagdating naman ng tagsibol, magtanim ng mustasa, gumamit ng mga produkto na may metarhidium, at maglagay ng mga patibong. Tanging ang sabay-sabay at malawakang pag-atake sa lahat ng sulok ang magbibigay ng tunay na resulta. Bumuo tayo ng isang sistema kung saan ang mga peste ay wala talagang mapagtataguan at wala ring makakain. Ito ang tinatawag na paraang tamad. Ayusin mo ang sistema ng isang beses lang para hindi ka na magtatakbo buong tag-araw na may bitbit na pang-spray. Yan na nga po mga kaibigan. Totoo ang banta, pero kaya natin itong sugpuin. Ang nakakagulat, hindi nyo na kailangang bumili ng mamahaling kemikal para sa maraming paraan na ito. Binigyan tayo mismo ng kalikasan ng mga panlaban. Ang lamig, mga beneficial fungi, at ang mga halamang nagtataboy ng peste. Ang pinakaimportante, huwag tayong magsayang ng oras. Bawat araw na maantala tayo ngayon, katumbas niyan ay pagbaba ng kilo ng ating ani sa huli. Tandaan, ang pinakamagandang labanan ay ang labanan na panalo ka na bago pa man ito magsimula. Linisin na natin ang lupa ngayon habang tulog at mahina pa ang mga kalaban. At sa tagsibol, masisiyahan na lang kayo sa inyong mga tanim imbes na magbilang ng mga lugi. Salamat po sa panunood hanggang dulo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa channel, mag-like, at i-click ang notification bell. At ngayon, may tanong ako sa inyo. Ano ang pinakakakaiba o di pangkaraniwang paraan ng paglaban sa peste na nasubukan na ninyo? Epektibo ba talaga ang traditional or folk wisdom or chemical lang ang gumagana? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin hanggang sa susunod na video at sana'y maging malinis ang inyong hardin.